Mabilis ang naging paglihis ng rehimeng Marcos sa mga pangako nitong patuloy na pagbabago. Dahilan upang agad na bumulusok ang tiwala ng publiko. This rally in Liwasang Bonifacio is the beginning of the end of violation of the rights of the Filipino people. Hindi na rin maikakaila ang maagang pagsiklab ng diskontento at daing mula sa mga mamamayan. Hindi po tayo magsasawa kahit mawalan tayo ng boses. Sisigaw at isisigaw pa rin natin ang katotohanan. Maging ang mga dating kaalyado, dismayado na. Kami ang nagluklok sa inyo sa kapangyarihan. Dahil ang Pilipinas ay pagmamayari ng Diyos na may kapal. Sana hindi tayo kinakalimutan. Sila lang yung bumangon eh. Ito po ay para sa bansa. Diyos at bayan! I pronounce multiple blessings all the days of your life. Katulad ni Pastor Apollo na naglilingkod sa Diyos upang mapabuti ang buhay ng mga tao, ngunit ngayon ay isinasakdal. Ang hinihiling na patas na laban at katarungan ay ipinagkait pa. Kung tunay ngang ibinenta ng gobyernong ito sa kamay ng mga banyaga ang isang Pilipinong nagliligtas ng kaluluwa mula sa paggawa ng masama, sino ang mga Poncio Pilato ngayon na naguhugas kamay at nagpapapako sa krus ng mga inosente? Isinusumpa nila ang kanilang integridad at paninindigan dahil sa personal na interes. Go ahead and mock my name. Hindi mga Poncio Pilato ang kailangan ng bayan, kundi mga lider na may tapang at integridad upang ipaglaban ang tunay na katarungan at kabutihan para sa lahat. I'm just preaching. They put me on the category of Bin Laden. I'm not a terrorist. I'm not a drug lord. I'm not a drug pusher. I'm not a violent terrorist. My intention is not to destroy nations. My intention is to just preach peace and love all over the world using the Bible as the gospel of Jesus Christ. And people are magnetizing to that kind of message. Is that my fault? Is that my mistake? Ain't no power can tie me down. Yes, I'll rise again. Death can